Para sa akin, dapat kang tumulong sa kapwa. Mabuti yun. Pero, paano kung manloloko lang din ito gaya ng iba? O hindi talaga totoo na nangangailangan ng tulong? Panoorin mo itong video na ito, baka sakaling makatulong sa'yo. Kung sakaling nakakita ka ng ganitong tagpo. Tara, play natin. Nanganak po kasi yung misis ko po. Yun nga lang ko, nagkaroon ng problema po. Na-overdue po yung baby ko po. Pag hindi nyo naagapan nung ito'y maalis ang mala. Nanganak po kasi yung misis ko po. Yun nga lang ko, nagkaroon ng problema po. Na-overdue po yung baby ko po. Pag hindi nyo naagapan nung ito'y maalis ang mala. Bilang magulang, nasa inyong harapan nun, nakikiusap, kumakapit po sa mga puso niyo. Sa akong basurero lang po dyan po sa may payatas. Kahit ako isang hamak na basurero lang po, kung hindi naman po galing sa nakaw, pinakakain ko sa pamilya po. Ilang araw bago sumapit ang Kapaskuhan, isang video ang nag-viral ngayon, kung saan, makikita ang isang lalaki sa isang bus, na dumudulog sa mga pasahero upang humingi ng konting tulong para sa bagong silang nitong anak na lalaki, na ayon dito, ay kasalukuyan na nangangailangan ng atensyong medikal ngunit wala itong pera upang maisakatuparan ito. Wala naman siguro kung masama, mga anay kuya, lumabas lang po ako ng hospital po dyan po sa may Philippine Children Medical Center ho. Nakakatailanan po kasi yung aking maginaw nandiyan ho ngayon. Nanganak po kasi yung misis ko po. Yun nga lang ho, nagkaroon ng problema po. Na-overdue po yung baby ko po. Nakailangan daw may injection na po ito ng 3 beses mo. Pag hindi nyo naagapan nung ito'y maalis ang daw po. Bilang magulang, nasa inyong harapan nun, nakikiusap at kumakapit po sa mga puso niyo. Kaya nagbuhay naman ho ako. Isa akong basurero lang po dyan po sa may payatas. Kahit ako isang hamak na basurero lang ho, kung hindi naman po galing sa nakaw, pinakakain ko sa pamilya ko. Pangabuso po. Ako naman ay gumagawa lang ho ng paraan. Sir, pasensya salamat po. Sir, salamat po. Merry Christmas po. May pagkaloob kayo sa wala, papasalamat pa rin po ako. Yung naipon ko naman ho, sa paghahakot ng basura sa kalsada, ipinayad ko naman po. Medyo may kamahalan po yung injectable po nito. Eh wala na ako mautangan. Malapitan po ng tulong. Ayoko naman lumapit sa akin kamagkano. Magulang ho. Baka sa bandang huli, sumbat po sa akin. Salamat po ma'am. God bless po. Merry Christmas na lang po. Opo. Yes, salamat. Ayon pa nga sa caption ng uploader, ang taong walang matinding pinagdadaanan ay hindi iiyak at luluhod sa harap ng maraming tao. Tila labis na naramdaman ng uploader ang sinsero ng lalaking ito na tunay ang sitwasyon nito patungkol sa kalagayan ng kanyang anak, dahilan kung kaya't makikita natin na hindi ito nag-alinlangan na magbigay ng tulong sa abat ng makakaya nito. Sa ilang araw pa lamang na pagkaka-upload ng naturang viral video ay umani na ito agad ng 3.4 million views, 160,000 reactions, 9,600 comments at 20,000 shared posts. Kapag buhay na ng anak mo ang pag-uusapan, gagawin mo talaga ang lahat ng paraan kahit magmukha kang napakaliit sa paningin ng karamihan. Naiyak naman ako kay kuya, totoo yung sinabi niya sa huli na mas okay pang humingi ng tulong sa ibang tao kaysa sa kamag-anak, kasi pwede ka pa masumbatan, imbes na tulungan ka. Nakakaiyak naman po, wala nang hiya-hiya pagdating sa usapang pamilya, gagawin ang lahat para sa pamilya, God bless you po kuya. Samantala, hindi pa rin maiwasan ng ilang mga nakapanood sa naturang viral video na isipin na ang lalaking ito ay gumagawa lamang ng kwento upang makahingi ng salapi sa mga pasahero at isiping isa lamang itong pangloloko at modus na umano'y naglipana sa mga pampasaherong sasakyan. Scammer po yan, of course po, gagawin nila lahat, magkapera lang, ba't di na lang kaya magtrabaho, ang laki ng katawan. Dami pong ganyan, modus, lagi po akong nagbibiyahe Cubao at Quiapo, may mga papel pa yan na reseta ng gamot, masyado lang tayong maawain, maging wais po tayo sa araw-araw. Yung script na ito, halos ma-memorize ko na, mapabata, mapamatanda, ganito lahat script nila iisa lang. Maaaring mahirap matukoy kung sino ang mga tunay na nangangailangan ng tulong at kung sino ang mga nanloloko lamang ng kapwa, ngunit kung galing sa iyong puso ang pagtulong sa iyong kapwa na hindi na naghahangad pa ng kapalit sa pamamagitan ng pag-alam ng katotohanan patungkol sa tunay na sitwasyon ng taong iyong tinulungan, ay marapat na lamang natin itong ipagpasa Diyos, dahil ang pinakamahalaga ay ang pagbibigay mo ng tulong dahil sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa, hindi man natin alam kung sino ang totoo sa hindi, alam naman ito ng ating Panginoon. Kaya't ang importante nating isipin ay kung ano ang makikita ng Diyos sa mga bagay na ating ginagawa. Masakit isipin na ginagawang panloloko ng ilan, ang panghihingi ng tulong sa mga pampasaherong sasakyan, dahilan, kung kaya't nadadamay tuloy ang ibang may totoong sitwasyon at totoong nangangailangan ng tulong, dahil sa mga panloloko ng iba, na nagiging dahilan kung kaya't marami na sa atin ang nawawalan na ng tiwalang mag-abot sa tuwing may mga ganitong senaryo. Ikaw,
Isa ka ba sa nagbibigay sa mga ganitong sitwasyon habang ikaw ay nasa pampasaherong sasakyan? O isa ka sa mga taong nadala ng tumulong sa mga ganito dahil sa isipin na isa lamang itong modus? Ikaw na ang humusga. Alright guys, yun yung video, no? Medyo mahaba lang din ito. At may ilang buwan na rin siguro tong nakalipas or medyo may katagalan na, pero maganda at mahalaga pa rin na napag-uusapan yung ganitong mga bagay. No, gaya ng sinabi natin yung una, para sa akin dapat kang tumulong sa kapwa. Mabuti yun at walang question dun. Pero sabi nga, no, maraming tao ayaw nang tumulong dahil sa panloloko ng iba. Kaya sa panahon ngayon, marami sa mga tao ay hirap na magmagandang loob o tumulong sa kapwa nila dahil sa kagagawan din ng iba. Pero sa video na ito, makikita natin marami ang naantig at nagmagandang loob sa tao na iyon na nangihingi ng tulong sa PUV o Public Utility Vehicle. Guys, so meron tayong tatlong bagay na pwedeng pag-usapan dito, no? Number one, dahil una pa lang sinasabi nga natin na maganda yung pagtulong talaga sa kapwa. Tumulong ka dapat, number one yan. Tumulong ka, hindi dahil sa tradisyon. Kasi ito, nangyari yata ito Disyembre. At dahil sa tradisyon nga, nagaya ng Pasko na nakasanayan ng mga tao, andoon talagang marami sa panahon na yan tumutulong sa kapwa at sinasabi nga na pag-ibig daw yun, yung araw ng mga panahon yun ng pagmamahalan. Kaya mga tao ay marami malambot ang puso sa pagdating ng mga panahon na yan. Pero pag nakalipas na yan, diba, alam natin ang karamihan ay balik sa dating gawi kung saan nagiging malamig na ang ating mga damdamin sa kapwa natin. Pamilya man yan o mga tao sa trabaho, sa labas. Nagiging ganun yung ginagawa ng mga tao pag natapos yung mga tradisyon. Dahil yung ginagawa nga nilang pagtulong sa kapwa, dahil lang sa tradisyon. O kung hindi dahil sa tradisyon, dahil lang sa pagpapakitang tao, dahil sa mga tao sa paligid nila. Ginagawa nila yon para matanggap nila yung respect, yung papuri, etc. Kaya sila tumutulong. O isa sa mabigat din na dahilan kung bakit tumutulong ang isang tao is yung hindi na nag-iisip. So pag sa mga panahon na kagaya ng mga tradisyon ay nariyan, ang pagtulong ng tao sa kapwa nila ay compulsive. Abot na lang doon, abot na lang dyan. Kasi nga, yun yung tradisyon o nararamdaman, nakasanayan. Pero 'di ba, iisipin mo kung ano yung kailangan ng tao. Yung taong nagugutom, anong kailangan niya, alam mo dapat kung paano mo siya tutulungan. Ayon sa pangangailangan niya at sa pinagkaloob sa'yo ng itaas na maiaabot mo sa tao. Hindi naman lahat yan patungkol sa pera, 'di ba? Kaya papasok dyan yung pangalawa natin pag-uusapan, dahil kung yung una, dapat kang tumulong dahil yun ay tama, dapat tama pa rin yung dahilan natin. Pangalawa, hilingin mong magkaroon ka ng discernment. Discernment is the ability na maunawaan mo kung ano yung nararapat na gagawin mo. Maramdaman mo, makita mo, marinig mo, mapagdesisyonan mo kung ano yung nararapat. Diba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay dahil sasabihin mo na pag-ibig, tutulungan mo na yung tao ng tutulungan kung ano yung gusto niya, literal. Kaya nga, diba, bakit may mga addict, may mga nalulung sa bisyo at dahil sa maling pagmamahal ng pamilya niya sa kanya o kaibigan, mga tao niya, tao sa buhay niya sa kanya, lalo siyang napasama, binigay ng binigay yung gusto niya. Hindi naman pala yung kailangan, kagustuhan lang pala. So tayo mga tao, meron tayong opportunity na magkaroon ng discernment, matutunan, makapanimbang tayo kung dapat ba ang tulungan sa paraan na gusto ng tao sa tulungan. So matututo tayo mag-isip ngayon kung anong tulong ba yung nararapat sa kanya, kasi ang tao madalas gusto niyan maging pasarap o makuha lang yung gusto niya, kaya yun yung hihilingin niya. So tayo, kung meron tayong connection talaga dun sa itaas, hinihiling natin na, Panginoon, ano bang dapat kong itulong dito sa tao na ito? Kung tunay nga siyang nangangailangan, ano ba yung kailangan kung ipagkaloob? Diba? Kasi hindi lahat ng nanghihingi nga nasabi nga dapat bigyan talaga. Totoo naman yun, diba? Kasi merong iba, pinagbibisyo pa nga. Yung iba, kung saan pa gagamitin. Samantalang ang kailangan lang naman talaga ng tao, 'di ba, sa buhay is yung kung ano yung talagang mga pangunahing pangangailangan, tirahan, damit, makakain, inumin, makokontento ka na kahit sa Biblia yun yung sinasabi.
So, una, tumulong ka dahil yun ay tama at hindi sa anumang kadahilanan pa. Pangalawa, tumutulong ka pero meron kang discernment, meron kang pagtimbang kung paano mo yun isa sa katuparan, kung paano mo yun i-implement sa kapwa mo. Paano mo yun, paano mo siya i-reach out, paano mo siya aabutin. And pangatlo, 'di ba? Bahala na ang Diyos sa mga manloloko. Magbigay ka kung makapagbibigay ka. Kung hindi posible, wag nang magbigay, wag ka nang mag-alala, ipagpaso Diyos mo. Kung pera ang hinihingi at na-discern mo kung anong kailangan niya at hindi naman pera, ay ipagpaso Diyos mo na siya. At kung sa pagkakataon may mga sitwasyon na maaring nagmamadali ka o hindi mo na naisip ang anumang bagay, nakapag-abot ka, wala na tayong magagawa doon, naroon na yon. Ipag-pray mo na lang na sa Diyos na sana yung bahala sa tao kung saan niya gamitin, nawa magamit niya sa tama. Kasi 'di ba, ang sakit dito, ang mahirap na mangyari dito sa sangkatauhan o sa mga tao is mawala yung sinatawag nga nila, sabi nila humanity, no? Pero naniniwala ako yung puso na may damdamin sa kapwa, yun ay may koneksyon, yung totoong manlilikha. Hindi natin gusto yun, lalong hindi gusto ng itaas yun na wala tayong damdamin, 'di ba? Ang daming lumalamig yung puso, nanlalamig sa pagtulong, pagkalinga sa kapwa dahil sa kagagawan din ng iba. Pero hindi ibig sabihin mawawala na dapat yung damdamin natin na tumulong, magmagandang loob sa ating kapwa, magpala. Kailangan lamang merong kaayusan ang lahat. At sa video nga na to, no, yung nangyari is whether ito man ay totoo na siya ay nangangailangan o hindi, ay bahala ng Diyos dun sa mga tumulong sa kanya. Pero sa comment section nga, may nakapagsabi dito. Napagsabi dito na totoo daw yun. Pinuntan daw talaga yung lugar na yun. Kung nandun talaga. So, hindi ko alam makita dito banda. Kayo na lang ang maghanap. Ito kay Lance Dango yung post. So, ang point lang naman natin ay bahala na. May ganun talaga sitwasyon eh. Ang mahalaga, ginawa mo yung tama. At binigay mo lang yung may pagkakaloob mo na tulong sa kapwa mo. Dahil syempre, 'di ba, kung ikaw man yung nasa kalagayan na yon na talagang wala na, syempre alam mo na maganda yung tumutulong sa kapwa. Pero kung paanong paraan, sabi nga, 'di ba, kahit sa video dito kanina piniplay ko ay tinuturo na hindi man natin malaman yon, no? Yung Diyos na yung bahala dun. Pero pwede mong alamin. Kaya kung minsan pwede mo tanungin, saan ba, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba, sa Anonas, may Cubao, tama yung ibang mga comments kanina na piniplay is talamak talaga eh. Paulit-ulit araw-araw, minsan may mga dalang reseta, minsan may dala pang death certificate, nangingi, hindi na natin malaman yung totoo. Pero hindi ibig sabihin yun magiging ano ka na sa kapwa mo, no? Na wala kang pakialam. Baka dumating ang time na tayo ang mangailangan, ikaw din anihin mo yung ginagawa mo sa kapwa mo. Kaya pinaka-conclusion natin dito ay gumawa palagi tayo ng mabuti. Hindi man tayo mabuting tao, nagpapakabuti, 'di ba? Gumagawa, nagpapaka-mabait kahit hindi mabait. Pinipilit gumawa ng tama sa tulong ng Diyos at tumutulong tayo dapat pa rin. So ikaw, ano masasabi mo sa video na to? Comment down below at tara pag-usapan natin kung ano ang opinion mo dito. See ya sa susunod na video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.